Thank you, Sister Rihanna, at sa mga nakastaff at na namamahala dito sa ating jail ministry worldwide. At salamat din sa presensya ng mga jail wardens at saka yung mga jail, yung mga in-charge dyan. Salamat Pilipinos, salamat sa buhay ng bawat isa. At ako pa nagtatala sa may privilege na ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, kasi alam ko na ang salita ng Diyos ay marami kong makagawa, malaki kong halaga ng salita ng Diyos. So, importance, ang ating tatalakayin ngayon is about the importance of God's Word. Ang halaga po or importansya ng salita ng Diyos. So, pag-usapan po natin dito sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 18. Dito natin simulan ang ating Bible study na makahanapan dito sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. Ito pang sabi, darating siyang papaliputan ng nagliliyap na ulit at parusahan niyang mga hindi kilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mga kanyang balita tungkol sa ating Panginoong Isus. Ito po ay sa verse 9, parurusahan sila ng walang hanggang pagsisira at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakilang niya kapangyarihan. So, ito po ay simula isang halaga ng Diyos at ito po ay nagbibigay sa atin ng paalala, warning, para ang ating gawin po ay manumbalik tayo sa Panginoon at sumunod sa gustuhan ng Diyos. Kaya importante po itong salita ng Diyos kasi at hindi po natin kilala ang Diyos, sabi dito sa salita na nabasa natin na yung hindi po nakakilala sa Panginoon ay pakurusahan ng Diyos. At ganun din hindi sumusunod sa kanyang utos, gospel of God. So, diretso po ang salita ng self-explanatory ng salita ng Diyos. Kaya nga, ito ay kung pag-aaralan natin at isipin natin sino kaya ang maliligtas. Siyempre yung maliligtas ang hindi po mapaparusahan ay yung mga tao na nakakakilala sa Diyos at sumusunod sa kanyang utos. Kung yung hindi nakakakilala sa Diyos at hindi sumusunod sa gustuhan ng Diyos ay mapaparusahan. So, sa kabaligtaran, kailangan na malaman natin ang Diyos para hindi tayo mapaparusahan. So, ang Diyos po ay mapagmahal, God is a God of love, but He is also a God of wrath. May galit din ang Panginoon. So, alam natin na pag isang tao sa natural, isang tao na marunong magalit na hindi marunong magalit. Pag nagalit yan, delikado. Parang kagaya ng isang tubig na river na hindi gumagalaw yung tubig pag pinuksan yung daanan yan. Sigurado na maraming masasagasahan. So, ganun din ang Diyos, isang God of love, ayaw ng Panginoon na parusahan ng mga tao. At tao ay sinunod sa Kanya. Pero, pinaparusahan din ng Diyos ang ayaw sumunod sa Kanya. At alam natin na ito po yung tinatawag na may kaya magsasalita ng Diyos. Magbabasa natin ang dalawang puntahan ng tao pag siya po ay mamamatay. After death, sabi ko, is judgment. Yung judgment then, there is a separation. May isa sa dalawang puntahan ng tao. Sa
sa langit o sa impyerno. And this is actually the description of him. Nabasa natin na paparusahan ng Panginoon yung tao na hindi nakakakilala sa Kanya. God is actually describing hell na pupuntahan ng mga tao na ayaw masusunod sa utos ng Diyos o hindi nakakilala sa Diyos. Parang istorya na para matakot ang tao. This is real. Totoo ito. Kaya nagtuturo ako tungkol sa impyerno o hell, ay always ginagamit ko itong tinatawag natin na pinagbukan o munting lupa dahil yung mga tao na ayaw sumunod sa batas may parusa na mangyayari sa tao na ayaw sumunod sa batas ng gobyerno. So, kung ang gobyerno ay hindi rin makakulila o hindi what is right, but yung mga tao rin ay kasalanan, mas lalo sa Panginoon. Ang Diyos ay matuwing, is righteous, kasalanan, ayaw niya yung kasalanan, kaya yun, ang tawag natin ay kung dadating ng Panginoon, yung tao na actually is ang impyerno ay para kay Satanas yan, hindi para sa tao, pero yung tao rin na ayaw sumunod, hindi nakakakilas sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos, doon din sila pupunta. Sasama sila kay Satanas. Because tungo si Satanas na siya yung nagsisimbaling na is the father of all lies. Anyway, sabi dito sa John chapter 5 verse 39 sa 1 kapitulo 5 versikulo 39, sabi dito na sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pagkakakalat na sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng upay na walang ang kasulatan mismo ang nagpapatuturo sa atin. So, ito yung sinabi ni Jesus, search the scripture so that you will know that you will have eternal life. So, paano natin itong panaman ng Diyos? Lumapit tayo sa salita ng Diyos. Saliksikin natin, sabihin huwag tayong hina or mataman na mag-aral sa salita ng Diyos. Kundi, kailangan po natin po natin na importansya ng salita ng Diyos. O natutunan ko na makinig sa salita ng Diyos. Kailangan po na serious natin na makinig sa saliksikin natin. I-reject ito serious pa sa pag-aral at pagbukihin mo ang iyong pakikinig sa salita ng Diyos o hindi ka nagpuda, hindi sa salita ng Diyos. Ang problema kasi pag tao ang nagsasalita, madaling paniwalaan ng tao. Pero pag ang Diyos sa salita ng Diyos, binabasa natin at pinag-aaralan ng tao, parang yun, itatamad-tamad ng mga tao mo at makinig. Pero sabi ni Jesus na ligtas diligent serious po nila sa pagbato, pero diligent nila sa bigyan natin ng kinamakalas or walang patamad-tamad na nakikinig kundi seryoso tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Dahil ang ibibigay ko nito, salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang mga tao gusto magtrabaho para magkaroon ng pera na pambili ng kanyang kakain. Ito po kung nagtatrabaho para yan, kaya na mga tao na nagtatrabaho magkaroon ng pera para gamitin na pagsila sa kanyang katawan ay hindi po
yun. But people, gusto kong sabihin na ang salita ko ng Diyos ay magkakaroon ng two kinds of God's word, like dalawang klase ko ng salita ng Diyos, na yung natawag na logos o yung written na sinulat na salita ng Diyos. At yung isa is yung limang word of God, fresh revelation na ibibigay ng Panginoon sa tao, sa iyo, sa ikaw ay marunong mag-aral sa salita ng Panginoon, hindi ko makikita na ibigay ng Panginoon limang word of God, fresh na ibig sabihin ng Diyos, ibig sabihin ng Diyos na ibigay sa inyo, na sabihin sa inyo. There's fresh revelation. Kaya yung logos is the written word of God, at yung rhema is yung fresh na revelation na ibibigay ng Panginoon. Yung napapakinggan ko na salita ng Diyos, mayroon yung darating na panahon na biglang maging effective yung salita ng Diyos na yung napapakinggan. Pag naalala mo yung salita ng Diyos, kung gagamitin na para labanin yung anumang na problema sa inyong buhay, na kahirapan sa inyong buhay. Example, itong alam niyo yung sumunod sa awit na Amazing Grace. Amazing Grace na old song ito. Kahit na yung mga hindi pa believers, alam nila itong awit na ito. Amazing Grace. Ito po yung sumunod sa awit na ito na si John Newton. Siya po ay isang law breaker na tao kapag sa batas. When the British government declared that the slaves could be free, yung mga slaves ay magkaroon sila ng kapayapaan. Pero ang ginawa nitong si John Newton na ito, yung bata siya, yung iwas sa child, dinadala ng kanyang parents sa school, sa salita ng Diyos. Pero nung lumaki, iba yung pumasok sa kanyang isipan, naging lawbreaker. So instead na, kasi lumaban siya, magkaroon siya ng isang parko na sarili niya. Pero ang kanyang ginawa, ginamit niya yung parko na personal ng sarili niya para kakuntin yung mga slave sa ibang kontinent at dahil sa ibang lupa. Sample sa Africa, dahil sa Amerika, dahil sa ibang kontinent, ginagamit niya yung kanyang parko. And then, so, talagang instead of sumunod sa utos o sa batas na slaves should be free, ay iba at ginawang business na yung pagbibigay sa slave trader. But one time when he was transporting itong mga slaves from other continent to other continent, sa gitna ng dagat, biglang umagyo at bigli. Tapos malakas ng hangin at hindi nila makakontrol yung punong-puno ng tapat na maraming mga slaves dyan. Siyempre, kasalanan nitong si John Newton kung anong mangyayari sa mga tao niya. So nung lumakas ang hangin at bagyo at hindi nila makontrol yung ship bagyo niya, yung ginawa ni John Newton. Naalala niya yung napapakinggan niya na salita ng Diyos yung bata pa siya. Lord, just one more time, just one more time. If you can give me one more chance, kung kahit tulutan mo na makita ko pa ang araw, if you will let me see again the sunshine, I promise that I will do this. Aming ginagawa sa kasama. And mamaya, after so many hours,
pinaghiwalaan pa rin na biglang naramdaman na nasa gilid sila ng dagat. And pakaliwanag ng bibig. So, ang kanyang ginawa, yun, iwanan niya ang kanyang basically si trader at pumunta sa Bible school, pumunta sa Bible school, doon isinulat niya ay awit na Amazing Grace. Na hanggang ngayon ay inaawit. Very, very powerful na awit ito. Anointed at sinulat ni John Newton. Hanggang ngayon, pag napapakinggan natin yung lyrics, talagang para ito ang minsan. So, because of that, limang word of God na yun po yung sample na kung hindi siguro ito nakikinig sa salita, walang salita ng Diyos na kanyang napapakinggan mula sa sarili. Siguro wala siyang naisip. Kasi yung mga salita ng Diyos na nagsabi ko mga logos words, written word of God na napapasa natin, ito rin ang gagamitin ng Panginoon na mag-usap sa atin. Madaling maintindihan natin, madaling gamitin ng Panginoon. Pero pag wala pa, hindi wala pang Diyos, unang tulad, kaya sabi ko na pinaparusahan ng Panginoon yung tao na hindi nakakalat sa Diyos. Kung hindi wala pang Diyos, wala kang sasabihin ko. Pag nag-uusap ang Panginoon sa Diyos, sabi niya, pag may nagdamit ka siguro, pag sinabi, pag mamaya, bigkas na ang Diyos, pag sabi ko, champion ko, nakalimutan ng Diyos. Kaya, kung alam mo ang salita ng Diyos, at least yung gagamitin ng usap sa iyo, ituro sa iyo kung ano yung kagaya yung ginawa ng Panginoon. Kagaya yung ginawa ng Panginoon. Ganon din si Apostle Paul. Ano yung si Apostle Paul? Siya ay isang persecutor ng mga Christians din. Noon. Pero nung siya ay bata, alam niya yung mga parang siya lang sa salita ng Diyos. Kasi siya po isang Pharisee. Aming alam. Nagpasa niya yung salita ng Diyos. Kaya, pero dating low prefer din na dating yung persecutor ng mga Christian. Pero after yung siya po pumupunta na hanapin yung mga Christian. Pakay yung mga Christian na nagdaan. Yesu ito Damascus, doon nagkaroon ng encounter sa Pilipinas. So, dito po nakikita natin pag ang isang tao po ay talagang makinig sa salita ng Panginoon at bigyan ng importansya ang salita ng Panginoon at alamin ang salita ng Diyos. Wala po imposible. May himala na gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Si Apostle Paul ang isang example natin dito. Nagkaroon ng lema na mismo ang Panginoon na nag-usap sa kanya. Ako rin, na-experience ko ito. Itong tinatawag natin na lema word within that meeting ng Panginoon. Ako ay lumaki kasi na parang nasa bundok, bukit na nagtatanim ng patatas sa Kalipondo. Walang panahon na para harap ng marunong. Kaya nung napunta ako sa beach doon sa Laon, ay hanggang tuwang pa ako na gusto kong ibagsak lahat ng aking katawan sa tubig. Kaya yun, pag lumarating yung alon, waves, alon, sinasabihan ko na tinatawag yung waves. At hindi ko nang malayan, bakit wala akong makakakad na matukor ng dyan ng buhay? Ay, doon ko nalaman na andun pala sa gitna, sa malalim pala na lugar, sa walang malalim yung makakakad. At hindi ako marunong tumawin. Kaya parang katarin ng isang tipo na gusto kong lumipad, pero hindi masalita. Parang gano'n lang dito ako. At akala ko, ay, this is my game. So, wala akong ibang naisip. Kundi naisip ko yung sinabi ni Paul, sinabi pala ni Peter na siya po ay sabi ni Jesus sa kanya. Nakita ni Peter na lumalakas si Jesus sa tubig. And then sabi ni Peter na, if you're the Christ, tell me to come to you. Sabi ni Peter ay Jesus. And then sabi ni Jesus na Peter na come. So, lumakad si Helmet to walk on water, come to
sa kanyang paligid, malaking hangin, malaking hangin ang nangyayari. Biglang lumubog at ano kanyang sinabi, Lord save me. So, nung sinabi ni Peter na Lord save me, si Jesus, ganun din dating hindi sa akin, sinabi ni Peter na Lord save me. So, nung naalala ko yun, sabi ko, Lord save me. Talagang kung sinagaw ako ng patas at hindi ko nabalayan. Basta ang akala ko, nasa langit ako, siguro patay na ako, nasa langit ako. Pero nung ako, may nararamdaman ko na bakit nakatayo ako sa may buhangin na aking inaapakan. Sabi ko, ay salamat ka, may buhangin. Kahit mainit, may usang buhangin na inaapakan. Pero nung binuksan ko ang aking mata, ay, nasa gilid pa ako. So, yun, sa gitna ng kahirapan, that is difficulties or whatever na kahirapan. So, ako ay patawag sa Panginoon. Then, kung salita ng Panginoon, maalala ko yung salita ng Panginoon, pwedeng gamitin mo to maging prima yan. So, use that. Pwedeng gawin mo yan. Kung gamitin mo na manalangin sa Panginoon. So, dinidistrect ko itong pinatawag natin na Logos at saka tema Word of God. So, kailangan na ito yung dahilan ng bakit tawag sa atin bawang tawag na nila ng Diyos kailangan na nangangagaan ng Diyos at sumunod sa Diyos. Hallelujah. Sa Proverbs, tingnan po natin sa Proverbs chapter 3 because some una na importansya sa pagkilala natin sa salita ng Diyos is it saved us from destruction. Pinitas tayo sa kahirapan o sa naman niya destruction. And then, pangalawa is itong bakit importante ito ang pagkanan sa Diyos is ito po kasi ay utos ng Diyos sa tumaga. Kaya sabi dito na okay, sabi dito, verse 1, anak, huwag mong kalilimutan ang magtutulog ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang magtutulog ko sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng buhay. So, tingnan natin kung bakit importante ito kasi magbibigay ko na pag-ulan ng buhay at magpapahaba ng buhay. Hallelujah. So, sa tunan, and when we are going to do this utos ng Diyos sa atin, sabi nga doon, anak, sabi ko, anak, ang tawag ng Diyos sa atin. Ibig sabihin na, pwede natin tawagan ng Diyos na ama. Kaya there's a relationship. As Father of God is a Father and God is children. Pero pag hindi mo kilala ng Diyos, ano yung tawagan ka na, ama ang Diyos. Siya ang nama, ikaw ang kanina. Kaya, kailangan ko na bawat isa sa may magkaroon ng relationship sa Panginoon. So that, pag tumawag tayo sa Panginoon, sa Father, Ama, sa natin dito, yung puso isa. Sa Proverbs chapter 4, verse 10, ito rin ang isang utos ng Diyos. Anak, pakinggan mo at agapin ang mga sinabi ko sa iyo upang umahaba ang iyong buhay. Nabagin na sabi mo, pakinggan mo at tanggapin or listen or accept what I say. My son, listen closely to my words and accept what I say. Silence goes up. Pakinggan mo at tanggapin mo ang aking sinasabi sa iyo. Sabi dito. And the years of your life will be in vain and upang ang tumawang ang buhay. So,
So, itong sinasabi ng tayo, there is a progress na kung tanggapin natin, pakinggan natin, ang salita ng Panginoon, tanggapin natin, may pong reward na ibigay sa atin. Reward is sukat at sa long life. Sa verse 20, ito ang ibig sabihin. Sa Proverbs chapter 4, verse 20. Again, ang sabi nito, anak, pakinggan mo ang mabuti at itinuturo ko sa inyo. Puro ang Diyos ang nagsasabi sa atin. We are His children, anak. Huwag natin sabihin na, hindi ako anak. Ako po ay adult. Matanda na ako. Pero, kahit na matanda ka, may muli, ay ang ama na pinanggalingan ng ama. Hindi natin pinanggalingan at of course, ang ating ama is ang control. Kaya nga nagtanong kay Jesus na sabi na Jesus na Father, sabi ni Jesus na all no one in Father except God. Ang tawagan po natin ay ang Diyos, siya po ang ating ama. All no one ama, hindi ang Diyos. So, sabi na pay attention to what I say. Pakinggan mo bakit yan tinuturo ko sa iyo. Huwag mo ito ang kalimutan kundi tinatapos sa Diyos mo. Okay. It says, pay attention sa English sa verse 20. Ano po sabihin na attention. Pakinggan mo mabuti. Ano natin pakinggan mabuti ang tinuturo sa atin. Of course, kailangan po natin ng panahon, time, oras, at manalangin, para maginawa po ang ating pakikinig sa salita ng Diyos, at huwag natin marahin yung salita ng Panginoon, hanggang mabuti, sabi na pag mabuti ang sarili, huwag natin marahin yung mura sa salita ng Panginoon, huwag tayo matamad-tamad, kundi tayo po ay mag-ingat, tayo po ay mahusay, at alerto ng makinig sa salita ng Diyos. Kaya, minsan sabi na ito, pakinggan huwag mo itong kalimutan, kundi natapos sa puso. Verse 22. For, ang ibig sabihin naman ito, tulong yung promise ng Panginoon, for we are time, those time will tell the us to bigay una, ito ang manso na katawan at mahabang buhay sa sinumang nakakasunto ito. Ibig sabihin, hindi lang kasi maraming mong ako ay malusog na tao, kaya hindi naman ako nakikinig sa salita ng Panginoon, ako ay malusog. Ito mo, gusto ako spiritual, not only physical, but spiritual mo, especially sa spiritual, na kailangan ko na malusog ang ating katawan sa spiritual, na hindi tayo nag-aalala, hindi tayo nagtutulga sa salita ng Panginoon. Pag malusog po ang katawan natin sa spiritual, ito sabihin, talagang hindi tayo basta-basta na magkaroon ng sakit o isip, hindi tayo basta-basta na magkaroon ng kasinungalingan. Kundi ang ginagawa ko talaga ang mabuti. Makikita mo sa tao ko, spiritual healthy, talaga marunong manalangin, nagdadalangin, nagpupuli sa Panginoon, hindi nahihiya. Yung buwang ebidensya na malusog sa spiritual. Hindi lang sa physical. Kung malusog tayo sa physical, kailangan din sa spiritual. Na malusog tayo para hindi tayo basta-basta na akatiin ng sakit. Kundi, pag may sakit na darating sa atin, pwede natin labanin niya. Yun yung sistem natin, pwede kaya-kaya labanin mo anong klase ng sakit. Na hindi ka basta-basta na makaktan o magkaroon ng sakit. So, ito po ang sabi nito na, we are life, buhay po, and
iba yung isip mo at saka yung isip pa. Inisip pa. Pero pag inilagay mo yung salita ng Panginoon sa iyong puso, namin at pag-aralan mo sa salita ng Panginoon, sigurado na magkakaroon ka kalusog lang sa Espiritu. And lastly, dito sa James chapter 1, verse 22 and 4. James chapter 1, verse 22 and 4. Sabi na dito na kailangan po na ang salita ng Diyos ay, bakit importante kasi ang salita ng Diyos ay kailangan po na kabahagi ng ating buhay, parte ng ating buhay ito. So, huwag natin inuwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay, kundi kailangan po na tanggapin natin na bahagi o part of our life ang salita ng Diyos. So, sabi na dito ng verse 21, huwag lang kayong makinig tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito, dahil kung hindi, tinadaya ninyo lang ang inyong sarili. At sa verse 29, kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tingin sa salamin. Verse 12, na pagkatapos makita ang sarili ay umalis na agad, nakalimutan ang ayos niya. Para isang tao na nakikinig at hindi sinusunod ang utos ng Diyos, sabi nila, kagaya ng isang tao na tumig sa salamin. Nakita niya na ang kanyang sarili ay sa kanyang salamin ang kanyang mukha. Maraming mga dyan. Mukha sabi namin, itim sa kanyang mukha. Alam niya na may itim. Nakita niya sa kanyang mukha, sa kanyang mata. Or nakita niya ang kanyang ilog na hindi maayos. Maraming mga dyan. Tapos, malis. Basta tumakal, hindi niya dininis kung maayos ang kanyang katawan. Lumabas, nakita niya yung kanyang mga kasama, ginawa niya nila yung tao niya. So, kailangan po na pag nakinig tayo sa salita ng Panginoon, kailangan po tupatin natin, sundin natin at magkaroon tayo ng buhay ko ng Panginoon. Yes, Lord, ito po ang aking since pinabahagi sa oras nito at sa amat po at ito ay manalangin. Thank you, Lord, sa oras na ibigay mo sa bawat kasama sa inyong salita. I pray that this word of yours namin napakinggan sa oras na ito ay hindi ko nakawin ng kaaway ko kundi manatili sa puso ng bawat isa. Sa naman Panginoon, ito ang namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Bigay po sa moderator natin. Palakpakan po natin ang Panginoon tuwing isa sa kanyang